Magandang umaga po sa ating lahat. Pastor John Panis po ng Hope of Christ Bible Baptist Church. At isang pagkakataon na naman po upang makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. So good morning po. At ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. It is very familiar verse in the Bible. So let us open our Bible, John chapter 3 verse 16. Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon namin Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita namin pong binasa. Nawa ang misayang ito ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin ngayong umaga. In Jesus' name I pray. Amen. Okay mga kapatid, ang ating pong pamagat ng ating pong short devotion ngayong umaga, The Beauty of Soul Winning. So ang kagandahan ng soul winning. Okay, so ang soul winning po ay meron pong kagandahan sa buhay natin na nangyari. Ano po? Una, kung di tayo po na soul winning, hindi tayo naligtas. So kaya dahil po sa soul winning, kaya po ang soul winning po, mahalin natin, mag-involve tayo sa soul winning. Because ang soul winning, we are saved. So number one, because of soul winning, the beauty of soul winning is number one, okay, people will be people saved. Okay, people saved. People saved. Ang tao naligtas. Okay. Romans 8:1, sabi doon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So sa mga sino mang na kay Kristo, wala nang anumang hatol. Okay, wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo Jesus. Kahit palo, kahit kurot, wala na po. You are absolutely pardoned. Totally forgiven. Okay? At yun po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Okay? People will be saved. Ang tao na ligtas. Okay? At maliligtas pa yung iba na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon because of soul winning. Okay, number 2, somebody will be changed. Romans, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay? So, kaya makikita natin mabuti na nagbabago ang buhay ng tao pag totoong ligtas. Pag hindi siya totoong ligtas, nagligtas-ligtasan lang, pretender na siya ay ligtas, mahalata mo pa rin, lalabas pa rin ang totoo, na siya ay hindi talaga tunay na konvertido, hindi tunay na naligtas, walang genuine conversion. Dahil si Pablo, when Paul got saved from being injurious, persecutor, he became humble and he became the great disciple, apostle of Jesus Christ. Amen? Yung man of God na rin, na inaalihan ng ng evil spirit. And he was always in the mountain and in tombs, cutting himself with stones. So, ano nangyari? Nagbago. Kaya, isa sa mga clear or evidently na sinyalis o tanda ng isang ligtas, talagang mayroong pagbabago na sa buhay niya. Okay? So, kaya, number 2, somebody will be changed. And number 3, somebody can glorify God. Pag ang tao naligtas, totoong nakakilala sa Panginoon, naligtas. Okay? Naligtas. Okay? So, somebody can glorify God. Pag totoong naligtas ang isang tao, siya po ay nagluluwalhati sa Diyos. Okay, doon po sa Mark chapter 2 verse 12. Ang sabi po daw sa Mark 2 verse 12, yung tao na paralitiko, dala-dala ng 4, at inakyat sa bubong dahil hindi mailapit dahil sa dami ng tao, so giniba yung bubong, at tinalian yung bed, and ibinaba nila yung bed na may tali where Jesus were in. At doon nakita ng mga tao, nakita po ng Panginoon yung pananampalataya ng 4
Kaya when Jesus saw their faith, so yung son, thy sin will be forgiven. So pinatawad, niligtas ng Panginoon yung tao. At dahil po doon, katapos nila na makita ito, tumayo yung isang paralitiko at binitbit po yung bed. Okay? Nung binitbit po yung bed, nakita ng mga tao, they were all amazed. And the people glorifying God. So ganun po ang nangyari sa isang tao pag totoong naligtas. Okay? May mga tao, minsan sa pamilya natin, tayo po ay nakitaan ng pagiging masama nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero nung nakita yung pagbabago natin, kahit mga mahal sa buhay natin ang sabi, nagbago si ganito, ay ko'y nagpasalamat dahil nakakilala sa Panginoon. Dahil doon, sa pagkakaligtas niya, nagbago talaga ang buhay. Kaya somebody can glorify God when people got saved. So, amen. So, hanggang dyan na lamang po ang ating po Mike Devotion. Tayo po'y manalangin. Lord God, Heavenly Father, we are so thankful this morning. We bless you po ang misayang ito. Nawa, ito po ay naging pagpapala sa bawat isa. In Jesus' name we pray.